Heavenly Father, we thank you for this wonderful afternoon that you have gathered your people, your servants, Father, to learn from you. Father, as we continue on teaching and hearing from you, we pray, Father, dalangin namin, O Diyos, na samahan mo kami. Ama, dalangin namin na buksan mo po ang mga mata ng aming mga pangunawa upang maunawaan namin ang mga bagay na nais mo pong ipahayag sa amin. Salamat, Ama, nangusap ka sa aming mga puso. Truly, Father, you told us in your word, it is not by might nor by power, but by the Spirit of the living God. Thank you, Father, and we acknowledge your presence right here in the midst of us. Salamat, Ama, because your word tells us, when two or more gather in your name, there you are in our midst. We thank you, Father, for your blessings in Jesus' mighty name. Thank you, Holy Spirit. Take control. In Jesus' name, Amen. Amen! Amen! At sa hapon na to, meron tayong isang napakahalagang pag-uusapan at tungkol yan sa kapangyarihan. And Tagalog, Bisaya na kapangyarihan is gahom. Gahom! Amen. So, let us open our Bible from the book of Luke chapter 10, verse 19. And I do believe ito, lagi nyo na itong naririnig, lagi nyo itong nababasa. At ito po ang sabi. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ang mga ahas at ang mga alakdan at ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makapananakit sa inyo. No? Sabing ganon, ay gitagaan ta og gahom sa atong Ginoo o aron atong tamakan ang mga ahas, ang mga alakdan at unsa mang mga gawa sa atong kaaway ay dili makapanagumpay sa atua, no? Amen. At kaya naman nganong kinahanglan nato og gahom? Bakit kailangan natin? Why do we need the power of our living God? Bakit kailangan ibigay sa atin yung kapangyarihan? Ang pamagat po nito, ang title nito is Behold, I give unto you power. No? Behold, and God is talking to each and every one of us. Lahat tayo dito, ikaw man ay usheret lang, ikaw ba ay isang teacher ng mga kabataan, ng mga bata? Ikaw ba ay tagapagturo sa Sunday school? You are a servant of God. Ikaw ay minister ng Panginoon. At para sa iyo to, at para sa atin ito. Amen. Gahom o kapangyarihan, ibinigay sa atin. Bakit? Why? Alam niyo po, ang isang pagkatawag sa atin, our calling is not a joke. Ang pagkatawag sa atin ay hindi biro, hindi ito sanglaro. This is a divine call. Ito ay galing sa langit. At tayo, tinawag ka sa iyong pangalan. You are called by God according to your name, by your name. Sabing gano'n ng teacher natin kanina, tinawag tayo sa ating pangalan. At ikaw ay pinili at pinili ka upang gawin ang gawain ng Panginoon. You are called, you are picked by God, handpicked by God to be able to do the work of Him. Para gawin ang gawain niya. At binigyan niya tayo ng kapangyarihan. Bakit? Because in this life, kahit na minister ka, pastor ka, obispo ka, mangangaral ka, teacher ka, ikaw ay dumadaan ng maraming mga pagsubok sa buhay. Habang tayo ay nangangaral, maraming mga pagsubok sa buhay. At ang mga pagsubok ng buhay, trials, tribulations, persecution ng buhay, mga challenges ng buhay, ay kapag hindi ka aware sa mga bagay na ito, ay meron itong panganib sa atin. At sa maraming mga manggagawa ng Panginoon, lingkod ng Panginoon, minsan di natin namamalayan na nahuhulog tayo doon sa lukewarmness dahil sa mga problema sa buhay. Dahil sa mga challenges sa buhay. Lumalamig tayo sa Panginoon, lumalayo tayo sa Panginoon. No? Mga pagsubok sa buhay, mga persecutions, pag-uusig sa buhay, ay nauuwi tayo doon sa panganib na maaring lumayo tayo sa Panginoon. Ang iba, hindi nagiging mabunga, barrenness. Yung iba naman, unfruitfulness. Ang iba, lukewarmness, spiritual dryness. And this is a sickness in the church. This is a sickness in the body of Christ. No? Yung ikaw ay spiritually dry. Nakatayo ka dito pero dry ka. And why? Remember, God gave us the power.
No? Ito po yung tatalakayin natin. Now, at sabi ko kanina, hindi biro yung ating pagkatawag. Hindi biro, it is not a play. Why? Because this requires our self-denial. Tanggihan mo ang iyong sarili. Pag tinawag ka na pa yung sinabi ng Lord, deny yourself. Take up your own cross and follow me. This requires sacrifices. That requires, your calling requires sacrifices. Deny sa meron kang gustong-gustong bagay. Meron kang gustong gawin sa sarili mo. Meron kang gustong-gusto, pero sabi ng Lord, if you want to come after me, deny yourself. Tanggihan mo ang sarili mo. Pasanin mo ang iyong krus. Meaning, hindi biro magpasan ng krus. Meron kang papasanin araw-araw na krus. Kaya hindi biro, bakit hindi, at ito ay kailangan nating maunawaan, bakit ka narito, ano ang purpose mo. God has a purpose in your life. God has a purpose in my life. And we need to walk to that purpose of God. And the vision of God must be fulfilled in our life. Amen. Yung purpose, yung layunin ng Diyos, kailangan ay matupad sa ating mga buhay. Yung pagkatawag ng Diyos, kailangan matupad, magawa sa ating buhay. That is why we need power. Amen. We need power. Bakit? Dahil marami tayong kaaway. We have enemies. We have the enemy of our souls. Kaya kailangan natin ng power. Ang gahumbag hatag sa ato, aron magkuanta, maghambog-hambog ta. That's the power given to us because to brag about the power. Oh, I was able to pray to this person and this person. It's good if you glorify the name of God. No? Yung minsan may mga ginagawa tayo sa buhay na sa ating yung glory. No? We claim the glory. So, now, mga kapatid, I have divided this into 3 points, no? Una, yung challenges ng mga lingkod ng Lord, the challenges and tribulations of the saints of God. And sabi ko sa inyo kanina, lahat ng mga tao ay dumaranas ng mga pagsubok sa buhay. And at lalo't higit yung mga lingkod ng Panginoon. No? Hindi po exempted ang mga lingkod ng Panginoon. Actually, habang ikaw ay naglilingkod at naghahangad na ikaw ay maging tapat sa Panginoon, lalong dumarami yung mga pagsubok sa buhay. Tama? Lalo kang lalong dumadagan. And alam niyo pa, may mga lingkod ng Panginoon. Naglingkod sila ngayon, naglilingkod buong init na naglilingkod sa Panginoon, buong sigasig na naglilingkod sa Panginoon. But then, nabalitaan, wala na. Hindi na nagpatuloy sa ministry. And there, eto pa, no? I know one minister, no? Isa siyang pastor, he's a pastor. And then, what happened to him? He left the ministry because he found out that his wife and the music director had relationship. And this is a mere fact inside the church. No? At ano nangyari? So we are hurting the body of Christ. And that is why we need power. We need power to trample on snakes and on scorpions, sabing ganon. And by all means, nothing, no, walang anumang bagay, nothing shall ever harm you. That is the promise of God. And sometimes, yung ating mga challenges, we always blame our challenges to Satan. Satan. No, sometimes, our challenges was caused by our sin. No? We sin, we fell, nagkasala tayo. And sometimes naman, because of ourself, no? Nagkasakit tayo, we got sick. Nagkasakit tayo because we abused ourselves. We eat too much sweets, we eat too much salty, we eat too much fat. And now, nagkasakit tayo. Mataba, sarap ng pagkain, mataba, no? Yung mga mahilig sa taba ng baboy. No? Yung mga mahilig sa mga matatamis, sarap, kain, indulge. No? What happened? You abused yourself. You did not do any discipline. You did not get or have your self-discipline in food. So what happened? No? Nagkasakit ka ngayon. May diabetes ka. Sabi mo, si Satan. No! You always spoke to Satan when you yourself is the one to be blamed.
Why? Because you did not have self-discipline. Tama? So we need that discipline. Amen? Okay. And then, of course, sabi ganon, may kaaway tayo and we have the very enemy of our soul. And that is the devil himself, Satan. The liar, the accuser of the brethren, no? At the stealer, the thief. At siya yung kaaway ng ating kaluluwa. But, you know, Satan can torment people. No? Satan, kaya niyang saktan yung mga tao. But not the children of God. Unless he asked first permission from the one whom we serve. From Jesus, from God. Remember Job? Naalala niyo si Job? Hindi naman siya sinaktan kaagad ni Satanas. Pumunta muna si Satanas sa Diyos. At sabi ng Diyos, nakita mo ba si Job? Were you able to see my faithful servant Job? At sabi ng Satanas, kaya lang naman yan faithful kasi binibigay mo lahat. Now, sabi niya, saktan mo yan. Sabi gano'n. At kung hindi yan tatalikod sa'yo. So, he asked permission first from God. And remember, Peter, si Pedro, nagbabasa ba kayo ng Bible? Ha? Remember Peter? Okay, Peter, sabi niya, Simon, sabi gano'n ng Panginoon, sa aklat ng Lucas, chapter 22, verses 31 and 32, sabi niya gano'n, Simon, Simon, Satan has asked to sift you. Sabi niya nun, salain ka, but I have prayed for you. Ibig sabihin, walang sino mang lingkod ng Panginoon na pwedeng galawin ni Satanas, malibang merong pahintulot ng Panginoon. And nothing, no work of Satan, no work of the devil, can ever harm you unless he gets permission from the one whom we serve, from the honor of our soul. Amen! 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 You have power! Amen! And, yes, palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. The challenges and Jesus. Sabihin nga natin, Jesus. He is our master. Amen. Siya yung master natin and He has all the authority. Nasa Kanya ang lahat ng kapamahalaan. Ibinigay na sa Kanya ng Ama ang lahat ng kapangyarihan, ang lahat ng kapamahalaan. Sinabi, di ba? Kanina pa natin naririnig. And Satan has power. Jesus has power over the nature. No? Sa kalikasan, merong kapangyarihan si Jesus. Remember, yung dagat, umaalimpuyo. No? Yung alon, ang lakas. Mababasa natin yan sa aklat ng Marcos, chapter 4. Pero huwag niyo nabasahin ngayon. No? At sabing gano'n, Panginoon, sabi ng mga disipulo, Panginoon, hindi, baliwala lang ba sa iyo na kami ay mapapahamak? Si Jesus tulog na tulog, bumabag. Lakas ng hangin. Sila naman panay limas. Sabi ng Panginoon, bumangon ng Panginoon, ang lakas ng hangin. Yung tubig, ang lakas. Sabi ng Panginoon, be still. Be still. Kapatid, tumigil ang hangin. Whatever cease raging now in your heart, Jesus is telling now, be still. Whatever your problem raging in your heart right now, Jesus is saying, be still. Know that I am God. Amen! Jesus is God. Be still. Amen. At alam niyo ba, ang kalikasan sumusunod sa Diyos. Remember? Jeremiah chapter 5 verse 22. Basahin natin. Jeremiah chapter 22 verse 5. 22 verse 5. Tingnan niyo kung paano yung tubig. Naalala ko,
merong nangyari dito na daluyong, Stern Surge, tama? Yolanda. Chapter 22, verse 5. Basahin ko po. Jeremiah. Sorry. Praise. Pasensya na po. 5:22, sorry. Jeremiah 5:22. Sabing ganito. Pasensya po, dahil hindi ko makita yung, ayan. 5:22. Ako si Yahweh. Hindi ba kayo natatakot sa akin? O nanginginig sa presensya ko? Ako ang naglagay ng buhangin upang maging hangganan ng karagatan. Isang palagiang hangganan na hindi kayang bagtasin. Kahit magngalit ang dagat at tumaas ang mga alon, hindi sila makakalampas dito. Wow! 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 Malapit tayo sa dagat, di ba? Nilagay ng Diyos ang buhangin, nilatag niya ang buhangin. Sa palagay nyo, ito ay isang pangkaraniwang paglatag lang? Hindi. Meron silang layunin. It has a purpose. Ang sabing ganon, nilatag ko ang buhangin upang, sabing ganon, ang tubig magngalit man sa dagat, umalimpuyo man sa dagat, hindi ito lalagpas. Malibang may utos ng Diyos. Kaya tingnan ninyo, kahit signal number 3, hindi lumalabas ang tubig. Bakit? Utos ng Diyos. Utos ng Diyos. Hindi lumalabas ang tubig. Amen. Kapangyarihan ng Diyos sa kalikasan. At ang Panginoong Jesus ay may kapangyarihan laban sa mga sakit at mga karamdaman. Sakit at karamdaman, nakakapagpagaling ang ating Panginoon Jesus. Pinagaling niya ang mga lumpo. Pinagaling niya ang mga bulag, binigyan niya ng paningin, pinagaling niya yung mga bingi, yung mga hindi nagsasalita, ay binigyan niya ng pangungusap. Jesus has power over sicknesses and diseases. Ang mga may ketong, mga leper, pinagaling niya. Walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap sa Diyos. And He has power. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to His name. He has power over death. Amen. Remember, Lazarus? 4 na araw nang nakalibing. Nangangamoy na, dumating ang Panginoong Jesus. Sabi ng mga kapatid niya, Panginoon, Panginoon, si Marta at si Maria. Panginoon, Panginoon, kung narito ka lamang, hindi sana namatay ang aming kapatid. Sabi ng Panginoong Jesus, alisin ninyo ang bato doon sa kanyang tomb, sa kanyang libingan. Inalis ang bato. Sabi ng Panginoon, Lazarus, come out! Lazarus, 4 days already stinking, mabaho na, came out of the tomb alive. Alive. Alive! Amen! Alive! Kapatid, are you having spiritual dryness? And you thought to yourself, I can no longer come up. I can no longer arise. Jesus, kahit na ano pa ang nararanasan mo. You thought to yourself, I am spiritually dead right now. Jesus, He will make you alive again. He will make you alive again. He will make you alive again. Amen. Hallelujah. There is power in the name of Jesus. Speak the name. Speak the name. Remember, pag binabangungot kayo, you are having nightmares, and then you just speak the name of Jesus. Anong nangyayari? Lumalayo yung nightmare, nagigising ka. At sabi mo, binangungot ako. Tapos, sinabi ko lang, Jesus.
Alam nyo, anong sabi ng Marcos chapter 3, verse 11? Marcos chapter 3, verse 11. Sige nga, basahin natin. Marcos 3:11. Sabing ganito, bawat taong sinasapian ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, ikaw ang anak ng Diyos. Masamang espiritu, nagsasalita, ikaw ang anak ng Diyos. Nanginginig pa, buong takot. And you have that power that Jesus also has. Because you are His servants, sinabi niya ganon, behold, I give unto you. I give unto you. I give unto you. I give to each and every one of us who is a minister right now. Power! 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 And that power is oftentimes forgotten by the people of God. You have power. And then, your power, you only put it aside. Itinatabi niyo. Why? Because you did not understand the power that God has given unto you. You have that power. Pero si Satanas, pinaglalaruan ka. You did not know. You do not know. You don't understand that you have power. Kaya, nagmi-minister ka, may problema. Kaagad, tumatalikod ka. Why? Why? Bakit dumadating yung ganun? Because you don't use your power. You are not using your power. We have that power. That power is in you. That power is in you. That power is in you. Claim mo, I have that power. Sabihin natin, I have that power. Claim mo, power in me. Power of Jesus. We have the power. Nakalimutan natin. Binigyan tayo ni Jesus ng pangyarihan. To trample on a snake, tapakan ng ahas, ang alakdan, yung mga maling katuruan, matatapakan natin yung mga poisonous na mga doctrines, poison ng ahas. Kaya nating tapakan. Why? Because the spirit of truth is in us. Yung mga false doctrines, yung poison ng false doctrines, false teachings, ating matatapakan. Bakit? Because the spirit of truth, the spirit of the living God is here with us. And He will teach us all, not some, but all the truth. That is why we need this power. And we must understand our identity. Kailangan makita natin, sino tayo sa harapan ng ating Ama. We are children of God. And you forgot that we are children of God and we have the power. That is why, anong nangyari pag may problema? Problema. Ayoko na magsimba. Ayoko na mag-minister. Ayoko na. Remember, God has given you power to fulfill the vision of God. To move the gospel forward. To move the gospel forward. And you have that purpose in life. Ang purpose ng mga ministers is to fulfill, to move the gospel forward, to move the vision of God forward. And we forgot. And most of the ministers are derailed, naliligaw. Because they don't understand the purpose of their calling. They don't understand the reason why they are called. Why are you called? We need to fulfill the purpose
and the will of God in our lives. Amen. Ikalawa. Now, bibilisan ko lamang po. Power of Jesus, power of God over demons and Satan, power over death, power over sin. No, sa kasalanan, sabing ganon ng Panginoon Jesus, Satan, get behind me. No? Sabi niya ganon, Satanas, lumamagi ka sa likuran ko. Because Satan, walang kapangyarihan. Walang kapangyarihan kay Jesus. And Jesus was blameless, spotless. He is holy. And Satan is under our feet. Satan is under our feet. Kung malalaman lang natin, mauunawaan lang natin ano yung kapangyarihan na meron tayo. Bakit sinasabi si Satanas nasa ilalim ng talampakan natin? We have that power. We have that power. Tandaan mo, Satan is under your feet. And, sabi ganon, if a righteous fall 7 times, bumagsak man ang isang taong matuwid 7 beses, he will again rise up. That's a promise! Amen! Sabi po yan ng Proverbs chapter 24 verse 16, if a righteous man 7 times he falls, still he rises up. He rises up. And you will rise up. And we will rise up! And rising above our limitations. And your fear is limiting you according to our teacher kanina, pastor kanina, our fear. But if we know our power, we have that power, then fear will diminish. Amen. Amen. And, even Jesus has power over all these things. Nung siya ay nandito pa sa lupa, when Jesus was still here on earth, He did not do anything according to His own will. Hindi siya gumawa ng anumang bagay na ayon sa sariling na lang. Ayon sa Biblia. Remember? Hindi siya, sabi niya gano'n, na whatever I see to my Father, I also tell the people. Whatever I hear is to the Father. Ano yung nakikita niya? Whatever I see from the Father, whatever I hear from the Father, I speak. Sinasabi niya po yan sa aklat po ng Juan, chapter 5, verse 19. Basahin po natin. Juan, chapter 5, verse 19. Madalian lamang po. John, chapter 5, verse 19. Here. Sabi dito, 19. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, pakatandaan ninyo na walang magagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang nakikita niyang ginagawa ng Ama, ang siya lamang niyang ginagawa. Now, question. If Jesus is doing only what the Father sees, what the Father tells Him to do, whatever He saw from the Father, then how much more are we? We need to have this character of us, no? Meron tayo dapat kapangyarihan because meron tayo dapat na ganitong pag-uugali. Bakit? And sa iglesia natin, we need the power of the Holy Ghost. No? Hindi tayo dapat nagkakaroon ng self-administration. No? Sometimes we do self-administration and do not consult the Holy Spirit, His leading. No? And we want to do the will of God, but we are not praying and we are not asking the Lord. We are not asking the Holy Spirit, Father, what is your will for the church? No? We are doing our things, our own things. O sige, magsayaw ka. O sige, dito na lang, ganito na lang ang gawin mo. O magpaawit ka. O sige, punta tayo dito. But we are not asking the honor of the church. We are not asking the leading of the Holy Ghost. And we want to know the will of the Father. Diba, the heart of the Father, we want to know, Father, what is your heart? We want to know, Father, what is in your heart? Because we want to do the will of the Father. Now, gusto ko pong basahin sa inyo, aklat po ng unang Korinto, chapter 2, verses 10 and 11. No? Unang Korinto, 1 Corinthians, chapter 2, verses 10 and 11. Sabing ganito,
Ngunit ito ay inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay. Ito po tumutukoy sa Espiritu ng Diyos. Maging ang pinakamalalim na layunin ng Diyos. Sino ang sumasaliksik? Ang Espiritu ng Diyos. Nalalaman niya yung mga layunin, yung mga plano ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos. At sinasabi doon sa verse 11, sapagkat walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao, maliban sa kanyang sariling espiritu, tama? Hindi ko malalaman ano ang iniisip mo, no? I don't know what you are thinking about, and kahit ako hindi nyo alam anong iniisip ko ngayon, because it is my own spirit that knows what I am thinking. Tama? At sinasabing gano'n, no? Hindi. Sapagkat walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao, maliban sa kanyang sariling espiritu. Kaya hindi naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos, maliban sa espiritu ng Diyos. Gusto niyong malaman ang iniisip ng Diyos? Ha? Gusto niyong malaman ano ang puso ng Diyos? Espiritu ng Diyos ang kailangan ating i-welcome sa buhay natin. Bakit? Bakit ang Spirit natin? Because He knows the heart and mind of God. Sabing ganun, no? Walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. Paano natin malalaman kung ayaw natin i-welcome ang Spirit sa loob ng church? And we are no longer teaching about the Holy Spirit. And seldom, few churches are teaching about the Holy Spirit. And the Holy Spirit, we always claim the Holy Spirit. But then, we are just letting the Holy Spirit outside the church. And we rule. And we administer. Tayo. Ako. Ang Holy Spirit nandun. Mamaya ka na Holy Spirit. How will you be able to know the will of the Father if the Holy Spirit is outside the church? So, anong dapat gawin? Welcome natin ang banal na Espiritu. Banal na Espiritu. Amen. He will reveal all the truth. Amen. And so, kapangyarihan, the power of ang ating kapangyarihan, ang binigay sa atin ng Panginoon, He wants us. Kung paano ang Panginoon Jesus nagpagaling, gusto niya magpagaling din tayo. We have that power. Remember, nag-pray kayo, sabi ng isang kapatid, pag-pray mo ako, nilalagnat ako eh. Pray ka naman, in the name of Jesus. Gumaling kapatid. At sabi ng kapatid, gumaling ako, sister, gumaling ako, brother. Hindi niyo ba nakita? It is the manifestation of the Holy Ghost. It is the manifestation of the power of God in you. Nasa inyo ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya kayo nakapagpagaling. Hindi ikaw ang nagpagaling. You're not the one who healed the person. It is the one who is living inside you. The great healer inside you. Amen. Yung isang kapatid umiiyak, oh, I have problem. And then you came, you comforted, you prayed for her. And then, yung kapatid bago umalis, magaan ng loob. It is not you. No? It is the Comforter, the Prince of Peace, living inside you, whom you share. Yung Comforter. Meron tayo. Prince of Peace living inside you. Word of God living inside you. When we say Word of God, salita ng Diyos, sino ang salita ng Diyos? Sino ang salita ng Diyos? Who is the Word of God? Ha? Sino? Who is the Word of God? God. And He is Jesus. Tama? Si Jesus ay ang salita. Tama? And that salita, at ang salita niya is living inside you. And since ang salita ay nananahan sa inyo, sino ang nananahan sa inyo? Si Jesus. And Jesus is the Prince of Peace na nananahan sa inyo. Ibig sabihin, meron kang peace. And Jesus is our comforter. Meron kang comfort. Kahit maraming problema, inuuga ka na ng bagyo, ng buhay. Still,
you remain. Your soul remains in the presence of God. Amen. Time. Praise the Lord. At dahil sa kaisian na ating oras, God is with us. And we have power. Hold on to the power that you have. No? It is the power of God that is living inside us. At alalahanin nyo, you have power, you have power, you have power. Just kneel unto the Lord. No? And you will know. And you will see. And you will experience the mighty move of God in our lives, in your lives. Amen. Amen. To God be all the glory. At tayo manalangin. At dakilang Diyos, salamat po sa mga aral na tinanggap namin sa hapon na ito. Salamat, Lord, sa pagpapala ng mga mensahe mo. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy namin makita ang kapangyarihang ito sa aming mga buhay upang anuman ang maging maranasan namin ng mga pagsubok at bagyo ng buhay ay amin itong mawasak sa pangalan ni Jesus. Salamat, Ama, sa iyong kapangyarihan. In Jesus' mighty name, salamat, Banal na Espiritu. Let us all say, Amen. God bless us all. Thank you, Pastor. Praise God. Thank you, Pastor. God bless you.